Hi guys, welcome to my vlog. Yan, nagsasalita na naman tayo mag-isa dito. Um, Meron pa naman CCTV dito, hindi ko alam kung anong ano, kung anong maisip ng mga tao kapag nakita nila ako nagsasalita dito. Anyway, it's very early here. Never oras. Yeah, almost 2 o'clock, 2 in the morning. Yeah, hindi pa tayo natutulog. Actually, supposed to be matutulog na ako. Pero na-realize ko na, um, na I'll be missing one day ng vlogging. And also, kanina hindi ako nag-vlog kasi sobrang nagagandahan ako sa angle na 'to, na gusto kong mag-vlog. Kaso sa umaga sobrang daming traffic. Kasi eto pa rin yung yung usual na pier, yung Pantalan Pier na, pinagvo-vloggan ko. But this time, um, nasa isang lang tayo, nasa medyo, different na spot within the same area pa rin naman. Anyway, ayun, um, yeah, hi guys. Uh, Welcome to my vlog again. Hopefully, I'm trying a different setting. Hindi ko na-realize na meron nga palang night setting sa phone na ginagamit ko. So, that's what I'm trying to use right now. And also, if you have noticed, so I'm trying different angle. Um, yung 8 na vlog. So it's different from the usual, hindi malapit. Magta-try din ako malapit syempre. Pero I'm experimenting on different angles kasi. So right now ito, uh, and also parang different setups. Like yung ninth vlog ko, medyo nakatalikod, naka-side view. May mga time na nakatalikod. And then um, yun, tapos nasa isang side lang ako, hindi totally nasa center. So I am trying to uh, be very different sa mga nakikita nyo sa sa ibang mga vlogs. And yun, um, very 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 um, ano ba to? Very definite ako um, na yung mga tinatry ko ngayon hindi pa nakikita sa ibang mga Pinoy na vlogger. So yun yung gusto kong i-try ngayon. Gusto kong i-explore kasi what if I created something na hindi pa talaga available sa landscape ng Philippines when it comes to vlogging. And yun nga yung ginagawa natin ngayon. And I know it's not gonna be perfect for now. Marami pang kailangan i-improve. Ako naman nakikita ko rin marami pa talagang i-improve even sa pagsasalita ko. Alam ko marami pa ring maraming fillers ang tawag namin doon. Yun, definitely across the 365 days, definitely magbabago yan. Parang ang pinaka-point ko is before ko ma-perfect yung mga bagay na yun, parang ayaw kong intayin pa na na mga 40 years old ako or beyond pa bago ko magawa yun. So right now gusto kong gawin yun through the vlogging. And um yun, kayo yung magiging practice doon, and kayo na rin yung magiging audience. Kayo na rin yung makakapagsabi na nag-change na over time, nagkaroon na ng maraming changes. And isa na ron, yun nga, yung the way na pagsasalita ko. It's basically stuttering, it's mumbling, it's fillers. Yun, usually, nangyayari yun. Dumating na yung point na nakakapagsalita na ako ng dire-diretso without so much without so much fillers. Fillers yung tawag namin sa call center ng ganun eh. Yun, back in the day when I was in the call center,
So yun, kasi ano yun, dire-diretsong salita yun 4 hours na shift. Tapos salita ka lang ng salita, guide ng mga customer, mag re-resolve ng mga issue, tutulong sa mga customer, sa mga caller. So basically, gamit na gamit yung boses, gamit na gamit yung pagsasalita. And I could definitely speak in English with a proper slang dun sa region na yun. And also with, ano na rin, without any much of those fillers nga. And yun, right now kasi medyo matagal din na ano, na hindi ko ginawa yan. So even if I have clients kasi na mm, medyo nagagamitan naman sa mga conversation. Pero most of the conversation kasi is via chat. So iba yun, sobrang different naman yun. So I think at this stage right now, competent talaga ako sa chatting, sa non-verbal. So sa mga written, ganun, mas nagiging competent ako dun. And also, I think, um, dahil na rin sa hindi, even sa mga meetings kasi, kahit yung mga foreigner naman na mga kausap ko, mga medyo may mga fillers din sila. Napapansin ko lang kasi nga syempre, ah, galing kasi ako sa call center, nagma-matter yung ganun eh. So, yun, yung iba, since ganun siguro talaga, pag hindi naman talaga sinasadya na, na baguhin, kasi parang normal lang din talaga siguro yun, since hindi naman requirement sa current job ko ngayon na walang fillers yung ganun. Unlike sa call center, talagang meticuloso talaga sila. So yun, yun, kahit yung mga naging CEO namin um, ngayon, may mga times talaga na nag-aam pa rin sila kahit yung mga ano na, yung mga public speaking na mga AMA. So AMA is Ask Me Anything. Basically, yun yung portion ng community event in where nagsasalita yung CEO, kinakausap yung mga investors, yung mga ganun, yung mga fans, yung mga supporters. So during those times, may ano pa rin, meron pa rin talagang mga instances na yung CEO nag nagkakaroon ng mga nagkakaroon ng mga fillers. But again, um, I I am discussing this kasi this is a very normal process. And again, for those na ngayon lang talaga naka join in sa ano, sa channel na to, ngayon lang nakita yung vlog ko, ngayon lang ah, naligaw sa channel ko. So I'm I'm welcoming you. I'm welcoming everyone to my channel, to my vlog, and this is the 11th vlog. And what we're trying to do right now is basically um, create one vlog or upload one vlog for each day for the entire 2024. So that means we're going to have 365 vlogs all throughout the year. And also that means na since in-start natin to January 1, so we are on the 11th day na ng pag-upload. So by the time na makita nyo tong video na to, probably it's beyond, or it's either January 11 na or beyond January 11 na. So we are on the 11th vlog right now. And also, again, I'm Imes. So I named the channel Isekai, main character Zaddy. I will also
do an episode in where i-explain ko kung bakit. Basically, one reason is gusto ko lang lagyan ng medyo mahabang meaning yung IMS. But at the same time, um, parang may mga spin na rin na na tinatry akong gawin doon. So yeah, there are multiple reasons behind that. And actually, most of the things that I do in my life, it's not something na gagawin ko dahil may isang reasons lang ako or may isang reason lang. So most of the time, especially yung mga high effort, high ticket talaga na mga ginagawa ko. Mayroong mga multiple reasons doon, hindi lang isa. I don't do something na magre-require ng maraming effort ko or maraming energy ko or medyo malaking risk sa akin na isa lang yung reason. Usually there are a lot of reasons, there are a lot of incentives for me or benefit for me in order to push something na totally challenging talaga like this one. And yun, may tao pala dito. Nagsasalita ako eh. Anyway, yun. Hindi ko napansin agad kanina. So, yun. Is this on? I'm not even sure if this on. 10 minutes na ako nagsasalita. Anyway, yeah. Again, just like the other nights, hindi ako masyadong nag-ano ngayon. Hindi ako masyadong nag-outline ngayon. Kasi mas feel kong maging spontaneous muna for the moment. And also, yun, may mga other things lang ako pina-familiarize. And honestly, hindi ko talaga kayang pagsabay-sabayin lahat since everyday nga nag-vlog. Medyo malaki talaga yung requirement niya in terms of time and effort. So, lalo na ngayon, parang I'm considering na mag-edit kahit via phone, kahit ano lang, cut lang ng mga video for now. Hindi talaga edit na mayroong mga effects pa or something, may mga iba't ibang sound na ano yun, yung yung mga wow, yung mga ganun. So, for now, um, ang edits na kino-consider ko is yun, just like yung last video, kinat ko lang yung pinakang last 1 or 2 minutes. So, check nyo nga pala, by the way, if hindi nyo pa na-check yung video number 10, please do check that. Kahit hindi nyo tapusan, I would appreciate it if you would look at the very last part of it, yung yung kahit yung last minute na lang. Kasi may ginawa ako doon na I think medyo ma-appreciate nyo rin. So yun, yeah, and also yun, kinat ko na yung last part eh. Hello po. Magandang gabi po. Nag-ano lang, nagvo-vlog lang. Gusto niyong kumaway? Ay, andito ka na pala. Bakasyon lang? Ims. Hi. Hi. Kaway ka naman. Upload ka yun eh. Nagvo-vlog ka? Ha? Oh, nagvo-vlog kasi ako. Nagtatry kasi ako ngayon this year mag-vlog everyday. Ano man lang, January pa lang ako nag-start. Wala pang masyadong nag-review. Pero china-challenge ko kasi yung sarili ko na mag-improve over time. So yun. Wala masyadong opportunity sa araw. Tsaka medyo ako rin eh. Sige. So, sorry naman. Natakot ka ba? Ayun.
Ayan, 'di ba? Ayun, si ano, si Perez ay sorry baka makita niyo yung ano, yung yung video. Um, hmm, nasa dulo lang ng dila ko yung name, eh. Pero 'yan, si Perez siya. Um, sorry talaga 'pag nakita mo yung video, ah, basta tanda ko yung name, eh. So, nag-message pa ako sa'yo about something, about Alden Richards, about Alden Richard. When we're trying to reach out back then nung nasa Salt Chicks pa ako, nasa Cathian pa. Yun, we're trying to reach out kasi sa mga celebrities like Liza, yun, and Alden. Turned out na yun, nakapag-reach out kami kay Liza. We hopped into a meeting um, with Liza multiple times. So yun guys, naka-meeting ko na si Liza. Flex yun, flex. Si Liza, si Enrique Hill, uh, uh, sina Eric Eruption Tai. Yun, Eric is actually blowing up right now sa TikTok. So he's really quite famous na rin. Apple Diap din. Naka-meeting ko rin yun. So yun. Um, and we have done a lot of things previously. I actually have done a lot of things previously um, over the last 2 years, and I wish I could have shared it. One regret that I have actually is hindi ko na share siya kasi parang ayoko magyabang nun, ayoko mag-flex. At parang sinabi ko lang siya sa mga close na people lang. Mga sobrang close. Actually, hindi pa nga close eh. Parang yung sobrang close lang talaga. At saka yung mga involved lang talaga doon sa process somehow. Or one way or another, I think magiging involved sila. So basically, sila lang talaga yung nakakaalam. And yun, yung sobrang close ko na halos every week ako kausap yung mga ganun. Um, hindi ko talaga siya sinabi sa kahit sa mga ibang um, tao. Kahit sa family ko hindi ko masyadong na-flex kasi parang early stages and parang hindi ko feel na magyabang or something na magpapansin. Pero na-realize ko na mali ako dun. Kasi parang I'm trying to build towards something, and I'm trying to actually show yung progress ko. Sana I tried to also show that during that time para mas nakita ng ibang tao na I'm serious at what I do. I'm trying to do big things, yung mga ganun. So, yun. Though serious naman nung time na yun, parang ang mentality ko lang talaga is uh, ayoko magyabang, yung ganun. Or parang kung may quiet luxury sa fashion, may tinatawag kasing quiet luxury, ganun na um, kapag mayaman ka, hindi mo na ipagyayabang, hindi ka mag-flex ng mga bagay kasi mayaman ka na eh, yung ganun. So, yun yung mentality ko before na kapag astig ka na, hindi mo na kailangan ipagyabang na astig ka, yung ganun. Or kapag may contacts ka na ganito, hindi mo na kailangan ipagyabang na may contacts ka na ganito, yung mga network kang ganito. So, basically, yun yung nasa mind ko. Pero which is para sa akin yun, that's true. Pero it's different kapag nandun ka na sa time na wala ka nang ibinibuild din, wala ka ng business na gusto pang palakihin or next progress na gusto mong puntahan. So right now, may mga things ako na gustong gawin, gustong i-accomplish, gustong i-achieve na kailangan ko talagang ipakita yung journey ko. And ito nga rin,
yung purpose ng vlogging, pinapakita ko yung journey and siguro even yung mga magiging contacts ko, yung mga makakausap ko, hindi ko rin hindi ko na rin itatago siya um, for the meantime. I mean at least man lang dun sa next 365 days, hindi ko siya isisikreto like before. Parang if ever may something na worth celebrating or worth flexing, i-ano ko talaga, ipapakita ko talaga in public or i-flex ko talaga, i-enjoy ko talaga yung moment na napapublicize talaga siya. Kasi yun nga, I'm trying to build towards something right now. Hindi naman ako um, katulad ng dati na basically I'm trying to lay low talaga and parang um, ano ka na okay ka na astig ka na, yung ganun. At that time, medyo medyo happy na ako sa earning ko, yung ganun, nakaka-hit na ako ng figure na pinangarap pa lang ng tatay ko, tapos na-achieve ko na. So basically, um, basically, parang feeling ko hindi ko na kailangan mag-flex nun. Pero right now, yun nga, I'm trying to hit towards my own dream naman, hindi na yung dream ng tatay ko. Hindi na yung figure na dream ng tatay ko, kundi yung dream ko naman. So, in order to do that, kailangan talaga. So, kahit pa gusto ko mag-lay low, kahit pa wala naman akong pake sa ano sa sasabihin ng iba. So right now, um, ang target ko kasi is makita ng mga taong gustong mag-build din. At saka yun nga, yung mga future na magiging collaborators ko, kung ano man yung gagawin ko in the future, yung mga gustong makitulong, yung gustong magpatulong, yun. Yun yung yun yung gusto ko makakita ngayon. Hindi lang talaga basta audience. That's why hindi rin ako naghahanap ng maraming followers eh. Hindi rin ako nag-aspire ng ng sobrang daming um, sobrang daming followers or sobrang daming views. Ang importante sa akin is yung quality ng audience. So, may mga kilala rin ako na ganun. Ganun yung Kasi yun yung gusto ko ring i-discuss ngayon. Merong mga instances na kahit sino Kong, kahit sobrang dami ng nila, ng audience na nila. Syempre, hindi naman lahat 'yan let's say magpo-purchase ng products nila. Ilan lang din. Ilan lang yung may tinatawag na conversion rate. Ibig sabihin ilan dun sa million na nagfo-follow sa kanila yung magko-convert into customers talaga. So ako naman, um, sila pala, ang ano nila is scale, numbers. So pataasan ng mga followers, ng viewers. Tapos kahit konti lang yung conversion, kikita pa rin sila. Ako naman, kahit konti lang yung mga followers, yung ganun, yung mga supporters, pero ang habol ko is mataas na conversion and also medyo premium. So yung mga plan ko kasing buuhin within this year is mga premium stuff. Katulad, as I said, yun yung isang tinatry kong buuhin ngayon. Hindi ko pa alam kung magiging successful. Pero ang mga client doon is bangko. So, definitely yung mga executive naman ng mga bangko, hindi naman manonood ng mga vlog ni Kong unless kailangan nila, di ba? Or unless may something na yung family nila na pursue sila na panoorin yung certain episodes, pero hindi naman sila sumusubaybay every episode. So sa akin naman, kaya medyo gusto kong mga seryosong stuff yung binabanggit ko about
normally about business, about finance yung gusto kong i-tackle in the future, and about building business then. So, kaya ganun is yung gusto kong maging proud, gusto kong maging mga supporters are mga people na nag-start talaga ng business, nag-start ng freelancing journey nila. Yung ganun, yung may maitulong talaga ako. And at the same time, yun, mag-support din sa ginagawa ko, sa mga business ko. So parang support, they will support me and I will support them in the way na kaya ko. So yun yung goal natin. Kaya medyo wala tayong aim na maging super popular talaga. Gusto ko lang din talagang ma-meet yung mga uh, makaka-collaborate ko in the future. And yun, yung may mga ginagawa sa society na something big, something na importante, and gusto ko maging part ng ginagawa nila din. If it's truly important, if it's compelling enough to move yung space na ginagalawan namin sa fintech, sa technology, sa um, sa blockchain, sa crypto, sa Web3, yun, sa banking, ano pa ba? Sa entertainment, when I say entertainment, gaming, yun. So, yun. And medyo may mga hindi pa ako nabanggit, pero that's basically the picture na gusto ko makita. I mean, that's part of the picture na gusto kong makita nyo. Yun. So yeah, expect na kung kayo yung mga taong nandun, if you're trying to do something with your life, I hope I can really add value sa ginagawa ko ngayon. I hope na may maitulong talaga ako, may mga advice talaga ako, or kahit man lang mga mabanggit ako na principle, mga ideas na makatulong din sa ginagawa nyo or maka-inspire. I'm doing this every day then as parang I'm taking the lead na kaya yung everyday na gawin, tapos may binibuild ka pang something in the background, 'di ba, behind the scenes. So like ako, may work ako, may business ako, tapos nagvo-vlog pa ako, and ginagawa ko lahat everyday. So basically this is something na challenging, and gusto kong mag-take ng lead into something challenging. Maybe hopefully in the future makita nyo na somehow nahihirapan kayo sa ginagawa nyo, especially like ako, nahihirapan din ako sa ginagawa ko ngayon sa pag-vlog. Medyo mahirap talaga mag-commit, and mahirap talaga mag-commit into yung mga importanteng bagay. But if you see me vlogging every day, I know somewhere in your very core, sa pinakang core ng heart niyo, ng katawan niyo, gano'n, ng katawan niyo, makikita niyo na siguro worth, kung ano man yung dream niyo, kung ano man yung gusto niyo gawin sa buhay, worth it yun na i-pursue every day yun. And sasamahan nyo ako. Kayo, gagawin nyo yung gusto nyo gawin sa buhay nyo. Hindi ko kayo papakialaman, hindi ko kayo pangungunahan. But basically, I know na makita nyo lang akong ginagawa to everyday. May encourage din kayo gawin yung gusto nyo gawin everyday. Yun. And yun, medyo pa random, iba lang yung mga topic everyday. So bear with me. But bottom line, yun yung mga gusto kong maging output dun sa or byproduct dun sa pagbablog ko ngayon. So yun, actually ano na ba? Yun, 28 minutes na dun sa timer ko. I know it's been beyond that.
Um, yun. Again, if you're new, expect that when you subscribe, um, you'll be seeing 365 vlogs within this year. So please do subscribe. I'm gonna try my best to make sure na worth it yon. I'm gonna try my best to make sure na valuable yun para sa inyo. And I'll make it my best effort para makatulong din sa inyo one way or another. Yun. So it's been 2:30 na ata. So yeah, thank you for staying with me, and thank you for hanging out on my channel. Please do check yung mga previous video. I put effort into making those, and especially the last one. Check nyo naman yung ano, yung medyo nagagandahan talaga akong ano din eh. Nagagandahan akong outro. So check the outro at least, yung pag-10th na video. And yun, thank you very much again. My name is Imes. You could call me Imes. Please join my journey. Please do hit subscribe and like the video if you like. Comment din down below kung ano yung mga gusto nyong i-discuss natin, kung ano yung mga maitulong ko sa inyo. Bye!